Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ng aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ng aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming pinagmulan, Ikaw din po ang aming hangganan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming liwanag at pag-asa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming lagi ang espiritu ng pagsasaloob ng iyong ikinalulugod. Gayon din ang diwang ganapin ito agad at lubos upang kami makapamuhay ng dahil sa iyo, sapagkat hindi kami mabubuhay ng walang pagtatangkilik mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na yun, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib mula pa sa aking pagkabata. Narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa. At ikaw din, sa panahong iyon, ay pumili sa aming magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong pinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng leong si Aswero upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin at sa gayoy mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabwatan sa Kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang
maaasahang tutulong, kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tinawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Na handang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Iligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yung mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Diyos ko sa kakigawan, loobing tunay at tapat, puso ko'y gawin mong wagas, nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo nga na masama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat.
Magandang umaga po sa lahat. Araw-araw po dito sa Quiapo, maraming lumalapit kay Jesus Nazareno. May lumuluhod, meron ding umiiyak, mga tahimik na bumubulong, meron ding mga nakakapit na sa may altar. Pero halos lahat may isang dalang panalangin. Jesus Nazareno, paggalingin mo po ako. Panginoon, bigyan mo ako ng trabaho. Panginoon, ibalik mo ang aking asawa na iniwanan po ako. Marami sa atin, matagal nang nagdadasal. Marami ring matagal nang naghihintay. Pero sa kabila ng ating mga dasal, minsan, tahimik ang Diyos. Walang sagot. Parang wala. Kaya minsan napatanong tayo, dadasal naman ako, pero bakit ba ganito pa rin? Nagnonobinaryo naman ako, puprosesyon, rosaryo, naglalakad ng paluhod, pero baka kulang pa, baka may kailangan pa akong gawin, o baka may kasalanan ba ako na bakit hindi ako pinapakinggan? Kung ganito po yung pakiramdam natin, hindi tayo nag-iisa. Sa Biblia, maraming mga tao na naghintay rin sa sagot ng Diyos. Kung maalala natin ang kwento ni Abraham, umalis siya sa lugar niya, may promise yung Panginoon sa kanya, magiging tatay siya ng maraming mga bansa. Pero ilang taon din na hindi niya nakita yun. Wala siyang anak. May isang yung una, yung ginawa niya pa, pinersa niya pa. Yung alipin ng kanyang asawa, yun yung doon sa nagkanak. Hindi yun yung plano ng Diyos. Ano pa? Si Moises. Nagtiwala rin, matagal silang magkasama, pero nangyari, hindi siya nakapunta sa promised land. Andun lang siya sa bundok na nakita niya yung mga Israelita na tumawid. Sino pa? Si Job. Inalisan si Job ng lahat. Pero after nun, nagdadasal siya, pero tagal din man na tahimik ang Diyos bago siya sinagot. At ngayon sa ating unang pagbasa, narinig din natin yung kwento ni Esther, ni Reyna Esther. Sino po siya? Kung siya po ay isang Hudyo, ito yung panahon kung kailan wala na po yung kaharian ng Israel kasi sinakop na sila ng mga ibang bansa. Ngayon, yung nakasakop po sa kanila ay yung empire ng Persia. Persia po, yan yung lugar kung saan yung Iran po ngayon. So ito si Esther, isa sang Hudyo, orphan siya, ulila siya, yung nagpalaki sa kanya, pinsan niya, pero napili siya na maging reyna, na maging asawa ng hari ng Persia. Pero hindi lang isa. Kasi isa lang siya sa maraming asawa ng hari ng Persia. So, kung isipin natin, wala naman siya talagang boses, wala rin siyang kapangyarihan, wala rin siyang control. Pero sa unang pagbasa, narinig natin yung panalangin niya. Bakit? Kasi nung panahon yon, merong naging kaaway yung mga Hudyo sa kaharian ng Persia. At saka yung kaaway nilang ito, gusto nilang parang pinush nila sa hari na patayin ang lahat ng mga Hudyo doon sa empire po ng Persia. Kaya eto si Esther, kahit na wala siyang kapangyarihan, nagdasal siya. Yun lang po yung magagawa niya. Kasi yung part po nito kung saan yung dasal ni Esther, yung part po nito, anong ginawa niya? Nag-ayuno siya, buong gabi siyang nananalangin kasi kakausapin niya yung hari. Doon kasi nung panahon na yon, kapag imimit mo po daw po yung hari na wala kang appointment, delikado kasi pwede kang ipapapatay. So yun din yung kalagayan ni Esther, na baka rin siya, kung magalit sa kanya yung hari, yung asawa niya,
pwedeng kahit reyna siya, pwede siyang ipapapatay. So, ano yung ginawa niya? Nagdasal, nag-ayuno. Anong sinabi niya dito? Panginoon, tulungan mo ako kasi wala akong ibang masasandalan kundi ikaw. At anong sagot ng Diyos? Wala namang himalang pagligtas katulad ng nangyari sa mga Israelita nung panahon ni Moises. Hindi agad nagbago ang sitwasyon. Pero binigyan si Esther ng Diyos ng isang mahalagang katangian, tapang. So, after ng dasal niya, pumunta nga siya at kinausap niya yung hari. At dito natin nakikita kung paano sinasagot din ng Diyos ang ating mga panalangin. Madalas, hindi agad niya binibigay ang hinihingi natin, pero binibigyan niya tayo ng kung ano ang kailangan natin. Hindi yung kagustuhan natin, kundi kung ano yung kailangan po natin. Eh, di ba? Ito sa Ebanghelyo ngayon, anong sabi ni Jesus? Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong, kumatok kayo, at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Lahat ng humihingi ay may tinatanggap. Pero hindi laging iyon sa ating inaasahan. Dahil ang Diyos nga, hindi lang nagbibigay ng gusto natin, ibinibigay niya kung ano ang mas nakakabuti sa atin. Ngunit, paano natin mas maunawaan ang panalangin? Yung part po natin ng Ebanghelyo po ngayon, kung isipin natin, yung chapter po neto, kasama po yan ng isang mas malaking parte na yung tawag dito, yung Sermon of the Mount. So, yung chapter po ng before niyan, doon din natin narinig yung kung kailan tinuro ni Jesus yung panalangin na tinatawag natin yung Lord's Prayer, yung Ama namin. Pero meron ding after nun, after tinuro din ng Panginoon yung Ama namin, andun din yung part po na sinabi na ni Jesus na seek first the kingdom of God and everything will be added unto you. So parang sinasabi din dito na yung sekreto pala at actually ng panalangin, kung yung hinihingi po natin ay ayon sa kalooban ng Diyos. So paano mangyari yon? Kung uunahin po natin, hanapin yung kalooban ng Diyos. Kasi tiyak, kung yung gusto po natin, yung mga ninanais po natin, yung dinadasal po natin, ay yung kalooban ng Diyos, tiyak na mangyayari yon. Hindi po ba? So hanapin na muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Anong ipinapakita niyan? Panalangin ay hindi lang tungkol sa kung ano nga ang gusto natin, kundi ang kalooban po ng Diyos. Kaya tanungin din natin yung ating sarili. Ang hiningi ba natin ay para lang sa atin? Para sa akin lang po? O para sa ikalulalahati ng Diyos? Ang aking mga pangarap ba ay naka-align sa plano ng Diyos para sa akin? Or kung ano lang po yung gusto ko? Hinahanap ko ba ang kaharian ng Diyos o ang aking sariling kaharian? Kapag natutunan natin i-align nga yung puso natin sa Diyos, mas madali nating matanggap ang kanyang sagot. Kundi dahil binibigay ng Diyos ang gusto natin, kundi dahil natutunan nating hanapin ang kanyang kalooban. Pero minsan, alam din natin to, na may tatlong sagot ng Diyos. Kung may hinihingi tayo, oo, pwedeng hindi, or maybe hindi pa, kasi mas may gusto kong ibibigay sa inyo. Sabi ng Diyos, at alam natin to, na ang Diyos ay isang mabuting Ama. At tulad ng isang mabuting Ama, hindi siya nagbibigay ng, diba, kung tayo sa pamilya po natin, alam na, kung may hiningi po yung anak, hindi naman natin binibigay yung lahat na hiningi ng anak. Kundi yung binibigay po natin ng anak niyo, kundi yung binibigay natin yung alam nating mas nakakabuti sa anak mo. Yun din po. Ang sabi ni Jesus,
Yun din po yung ginagawa ng ating Ama sa Langit. Kaya ngayong linggo, pag may ipinagdasal tayo, humingi pa rin tayo. Pero hanapin pa rin tayo, kumatok pa rin tayo. Kung tingnan natin, may levels, no? Yung humihingi, salita. Kapag naghahanap, may ginagawa ka ng konti, kumakatok, parang progressive siya. So, continue pa rin po tayo sa pagdadasal. Pero habang naghihintay po natin, sabihin din natin sa Diyos, Panginoon, hindi ko po alam kung anong sagot mo, pero alam ko na kung ano man yung bibigay mo, alam kong mas mabuti ito kesa hinihingi ko. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nangako si Jesus, humingi at kayo bibigyan, lumapit tayo sa ating Amang nasa langit ng may pag-asa at tiwalang katulad ng panalangin ng Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa buong simbahan sa daigdig, naway lumaganap ang mataimtim na pananalangin, manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga taong nalululong sa masasamang bisyo at nasasadlak sa kasalanan, naway humingi ng kapatawaran, manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Tayo naway manatili sa pananalangin kahit tayo ay pinanghihinaan ng loob dahil sa mga kabiguan sa buhay, manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga may sakit, naway makita ang kahulugan ng kanilang pagtitiis sa kanilang karamdaman, manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa natatanging paraan, ipanalangin din po natin ang kalagayan at kalusugan ng ating minamahal na Santo Papa Francisco. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa pandinig mo sa aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumasamo kami sa'yo, marapat inyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po't aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang aming panalangin at mga alay na aming inihahain upang paunlakan mo ang aming pagdulog at ang kalooban namin ay maakit sa iyo ng lubos. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, kuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon.
Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang kanyang kalooban ay magawa nating sundin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Lord upholds my life. The Lord upholds my life. He saved me by His name, protects me by His power. I trust in His saving word. My every prayer is heard. The Lord upholds my life. Though sinners do me harm, and proud men rise against me, I know His power prevails. I praise His most holy name. The Lord upholds my life. His goodness is my shield. His words are my salvation. His grace upon me bestow. With joy I lift up my soul. The Lord upholds my life. The Lord upholds my life.
Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay pinapakinabang mo sa inihahin para sa kapatawaran at kagalingan ng tao. Ipagkaloob mo ngayon at sa hinaharap ang idinulot nitong walang maliw na lunas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malawalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.